Praise God, purihin ang Panginoon. Isang pinagpalang umaga pong muli sa bawat isa. At ang morning devotion pong ito ay mula po sa District 2, sa Marinduque, sa pangunguna po ng aming minamahal, Pastora Rebecca Quijada. At ang inyong pong lingkod ay si Pastor Alex Riquintil, dito po sa Poblasyon, Torrijos, Marinduque. Purihin ang Panginoon at isang pinagpalang umaga pong muli sa bawat isa. Ang Diyos natin ay Diyos na mabuti, Diyos na walang katulad, at Diyos na hindi kailanman nagbabago. Ang pangako niya ay totoo, tapat ang kanyang mga salita. Hallelujah! We worship you, Jesus. We glorify your name, O God. Purihin po kayo aming Ama, aming Diyos. Dakila po ang inyong kabutihan. Ang inyong katapatan ay namamalagi magpakailan paman. At bago po tayo sa salita ng Diyos ngayong umaga, tayo po ay patuloy na sasamba sa Panginoon. Tayo ay magpupuri sa Kanya dahil alam natin na ito ang isang bagay na kinauuhawan ng Panginoon, ang makita niya ang kanyang mga anak na patuloy na sumasamba sa Kanya at nagbibigay ng luwalhati at parangal sa Diyos na dakila, sa Diyos na walang katulad. Hallelujah! Hallelujah! Salamat sa inyo, O Diyos. Hallelujah! O Diyos, salamat sa inyo, sa biyaya at habag, sa kaligtasang taglay ko, sa pangakong kailan may hindi ako iiwanan. Bilang tugon, dalangin ko'y pakinggan. O Diyos, salamat sa inyo, sa biyaya at habag, sa kaligtasang taglay ko, sa pangakong kailan may di ako iiwanan. Bilang tugon, dalangin ko'y pakinggan. Puspusin ninyo ako, punuin ninyo ako ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Akayin niyo ako sa landas ng katotohanan at gamitin sa inyong kaluwalhatian. Puspusin ninyo ako, punuin ninyo ako ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Akayin niyo ako sa landas ng katotohanan at gamitin sa inyong kaluwalhatian. At gamitin sa inyong kaluwalhatian. Hallelujah! We worship you, Holy Spirit. We glorify your name. Hallelujah! Hallelujah, Jesus! Hallelujah! Aming Ama, aming Diyos, ngayong umagang ito, Panginoon, muli ay nagpapasalamat kami sa inyo. Sa buhay na may lakas kami, O Diyos, at alam namin ang lahat ng ito ay galing sa inyo. Kaya naman ngayong umagang ito, Panginoon, minsan pa, kami po na inyong mga anak ay sama-samang patuloy na dumudulog sa inyo. Patuloy po kaming nagpapakumbaba anumang lahat ng kasalanan, karumihan na mayroon kami sa aming buong pagkatao, mula ulo hanggang talampakan. Amin pong panalangin na minsan pa'y patuloy nyo kaming muling hugasan ng banal mong dugo, O Diyos, at pagindapatin mo ang bawat isa, Panginoon, na patuloy na makadulog at makalapit sa luklukan ng inyong biyaya, at patuloy naming maranasan ng patuloy
na pagpapatawad ninyo at paglilinis. Salamat po, dakilang Diyos, ngayong umaga. Naangkin po namin muli ang banal mong Espiritu, ang patuloy na siyang magtuturo sa amin, magpapaunawa ng mensahe upang patuloy, Panginoon, kami, O Diyos, na patuloy na lumago, magtiwala sa kapangyarihan po ninyo. Ngayong umagang ito, Panginoon, pinagpapala po namin ang kabuuan ng inyong gawain, ang Morning Devotion FB Live, Panginoon, sa lahat po ng mga makakapanood, makakapakinig ng gawain ito. Dalangin po namin, Amang Banal, patuloy mong katagpuin ang bawat isa, anumang sitwasyon at anumang kalalagayan mayroon ang bawat isa. Umaasa po kami, Panginoon, na ang kalakasan, katagumpayan, pangunguna ninyo at pagpapala po ninyo ay patuloy niyong ipagkakaloob sa buhay ng bawat isa. Purihin po kayo, luwalhatiin ang inyong pong banal na pangalan. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at Amen. Glory to God. Ngayon pong umagang ito, mga kapatid ko sa Panginoon, ang ating pong pag-uusapan ay mula po sa aklat po ng Pilipos chapter 4 verse 6 to 7, ang patungkol po sa tinatawag na huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang mga bagay. Amen. Sabi po ni Apostol Pablo sa chapter 4 sa Pilipos chapter 4 verse 6 to 7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, ahingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat, at ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Ang Diyos natin ay Diyos na punong-puno ng pagpapala, punong-puno ng pagbibigay ng kapayapaan sa mga naghahanap sa Kaniya. At ngayong umagang ito ay napakaganda po ng ating pag-uusapan patungkol po sa huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang mga bagay. Mga kapatid, tayo pong lahat na mga anak ng Diyos ay dumarating din po yung tinatawag na kabalisahan o kabagabagan ng ating pong mga puso. At wala pong exempted doon. Amen. Lahat po ng mga mananampalataya ay dumadaan ng kabalisahan upang subukin tayo ng Diyos kung hanggang saan talaga yung ating lubos na pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos na dakila. Kaya ano po ba ang karaniwang kinakabalisahan ng mga mananampalataya? Sa panahong ito ay napakarami po ng mga taong dumadanas po ng kabagabagan, kabalisahan, takot, pangamba, at ito nga po ay ang mga bagay na minsan kapag dumaranas tayo ng iba't ibang klase ng mga pagsubok at problema, mga kahirapan, kakapusan sa pera, mga sakit at karamdaman na wala ng lunas. Amen. Ito ay isa sa mga bumabagabag at nagiging kabalisahan sa mga mananampalataya. Kaya nga, sinabi ni Apostol Pablo na huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang mga bagay. Ano po, napakaraming mga bagay ang ating kinakabalisahan, mga kapatid, o kinatatakutan. At naniniwala tayo na kung ang Diyos ay kasama natin, kung ang Diyos ay nasa panig natin, oo, ang kabalisan ay dumarating. Ang katakutan ay nandiyan at ang mga bagay na minsan ay hindi natin maunawaan. Pero kapag tayo po ay may lubos na pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos na siyang patuloy nagbibigay sa atin ng lakas upang makapagtagumpay tayo, naniniwala po tayo na ang lahat ng bagay na ito ay magiging madali sa Panginoon. Amen. Magiging madali sa Panginoon. Kaya nga, kapag dumarating ang kabalisahan, ang mga tao po ay anong nangyayari, nagpapanik sila, nai-stress sila, nade-depress sila, hindi sila mapalagay.
Pero ang Panginoon nandyan lang po siya palagi. Kung tayo po'y lalapit sa Kanya ng tapat at mananampalataya sa Kanyang magagawa, ang lahat ng bagay na maaaring imposible ay magiging posible dahil ang ating Diyos, sa ating Diyos ay walang imposible. Sa Kanya ang lahat ng bagay ay mapangyayari sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya nga may mga ilang hakbang po tayo, may mga ilang puntos po akong ibibigay sa inyo. Sa kabila ng kabalisahan ay may mahalagang lunas po tayo na dapat tanggapin at dapat po nating maranasan dahil ang Diyos na ito na ating sinasamba at sinasampalatayanan ay isang Diyos na mas malaki sa anumang uri ng problema ng lahat ng tao sa balat ng lupa, sapagkat bago nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay sa mundong ito, naroon na ang Panginoon. Ibig sabihin, talagang ang Diyos na ito na ating pinaglilingkuran, anumang problema na mayroon tayo, anumang pagsubok, anumang kabalisahan, takot, pangamba, ay kaya niya itong ayusin at kaya niyang ipagkaloob ang lahat ng ito. Amen po ba? Purihin ang Panginoon. Una po, kapag dumarating po ang kabalisahan sa ating buhay o kabagabagan, sabi po doon, sa ating pananalangin, ating napanunumbalik ang ating tiwala sa katapatan ng Panginoon sa pamamagitan ng paglalagak ng lahat ng anumang kabalisahan, suliranin sa Kanya. Amen. Na kumakalinga sa atin. Kaya nga mga kapatid, mapapansin po natin, kapag ang tao po talaga ay nagkukulang na sa pananalangin, sa paglapit sa Diyos, at sa pagdulog sa Panginoon, mapapansin po natin dito na talagang dumarating po ang maraming kabalisahan, ang marami pong mga pangamba. Kaya nga ang isang taong palaging nagbababag sa presensya ng Diyos, oo, dumarating ang kabalisahan, pero nagiging magaan ang lahat ng bagay na ito dahil tayo po ay nasa kamay ng Diyos. Amen. O, tayo po ay nagtataglay ng kapangyarihan ng Panginoon. Kaya nga mapapansin po natin dito sa aklat ng Mateo chapter 6, nang sabi po ay ganito ng salita ng Panginoon. Hallelujah. Sa Matthew chapter 6 verse 25 ay napakaliwanag po ang sinasabi ng kanyang mga salita. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang mabuhay, o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain, at ang katawan kaysa sa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila naghahasik o nag-aaniman o nagtitipon sa bangan. Gayunpaman pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba tigit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras pamamagitan ng pagkabalisa? At bakit kayo nababagabag tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung gaano sumisibol ang mga bulaklak sa parang, hindi sila nagpapagal ni humahabi man. Ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo, maging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito, bagamat napakariringal ang mga damit niya. Kung ang mga damo sa kabukiran na buhay ngayon at kinabukas ay ginagatong sa kalan, ay dinaramta ng Diyos, kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananalig sa Kaniya. Ang isa po palang sekreto kung bakit ang kabalisahan ay dumarating sa mga buhay ng mga mananampalataya dahil po sa kaliitan ng ating pananalig sa Diyos. Kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin, iinumin o daramtin, sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga taong walang pananalig sa Diyos.
Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Itong napakaganda. Sa verse 33, ngunit pag sumakita ninyo nang higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Kaya't huwag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas, saka na ninyo harapin kapag ito'y dumating, sapat na sa bawat araw ang kaniyang mga suliranin. Glory to God. Mga kapatid, ito ang dapat priority ng mga tao, ng mga mananampalataya. Ang pagsumakita natin, ang higit sa lahat, ang pagharian tayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng ating mga pangangailangan. Mga kapatid ko sa Panginoon, ito ang isang sekreto ng Diyos. Kung gusto talaga po nating tayo po ay huwag mabalisa, huwag mabagabag sa pangaraw-ngaraw nating mga pangailangan sa buhay na ito, sabi dito sa damit, sa inumin, o anumang mga bagay, ay kailangan talaga nating pagsumakitan ng higit sa lahat ang pagharian tayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ang sabi doon, at ipagkakaloob niya ang lahat ng inyong mga pangangailangan. Napakasimple lang po, mga kapatid, ng ating mensahe ngayong umaga, na kailangan talagang ipagkatiwala natin sa Panginoon, pag sumakita natin na sundin natin ang kalooban ng Diyos at mamuhay tayo sa kanyang kalooban, magiging magaan, magiging madali, anumang sitwasyon, anumang problema ang dumating sa atin, kung ito'y sa Panginoon palagi natin ipagkakatiwala. Kaya nga, doon sa 1 Peter chapter 5 verse 7, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga kabalisahan sapagkat Siya ang kumukupkop sa atin. Amen po ba, mga kapatid ko sa Panginoon? Sa buhay Kristiyano, sa buhay pananampalataya, mapapansin po natin na maraming Kristiyano up and down, maraming Kristiyano madaling panghinaan, madaling bumagsak, nawawalan siya ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos na buhay dahil nga po siya po ay hindi ganap na nagtitiwala sa Diyos na buhay. Maaaring siya nagtitiwala sa kanyang magagawa. Maaaring nagtitiwala siya sa kanyang galing. Maaaring nagtitiwala siya ay sa kanyang kayamanan o sa kanya pong mga diskarte. Mga kapatid, huwag po nating pagtiwalaan ang ating mga sarili, anumang mayroon tayo, anumang kayamanan, anumang katalinuhan, anumang kalakasan na mayroon tayo, hindi po pwede nating pagtiwalaan ang lahat ng ito dahil hindi po dapat mangyari yon. Ang pagtiwalaan lamang po natin, mga kapatid, ay ang magagawa ng Diyos na ating pinaglilingkuran sapagkat ang Diyos natin ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa Diyos, sa Kanya'y walang imposible. Yung mahirap sa Diyos, nagiging madali sa Panginoon. Amen. Yung mga bagay na minsan hindi natin naiintindihan at naunawaan, ay madaling ipaunawa yan sa atin ng Panginoon kung tayo ay maglalagak ng tiwala at pag-asa sa magagawa ng Diyos na buhay. Ang pangalawa na dapat gawin natin upang tayo po ay magkaroon, upang ang mga kabalisahan at mga katakutan sa ating puso ay mapagtagumpayan. Number 2, dumarating ang kapayapaan ng Diyos na mag-iingat sa ating mga puso at pag-iisip, bunga ng ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Yan po ang napakaganda. Yung pong tayo ay ganap na makipagkaisa
sa pamamagitan ni Kristo Jesus, sapagkat walang ibang isinugo ang ating Ama kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Kaya nga, sabi ng Isaiah chapter 26 verse 3, binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga taong matapat na tumatalima at nagtitiwala sa iyo. Amen. Totoo po yun mga kapatid. Napakarami ko pong karanasan sa Panginoon. Oo, dumarating ang kabalisahan, dumarating ang mga pangamba at takot. Pero kapag tayo po'y lubos na lumapit at nagtiwala sa Diyos, binibigyan mo tayo ng lubos na kapayapaan dahil kung tayo po'y totoong matapat na tumatalima at nagtitiwala sa Kanya, ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ay sa atin. Amen po ba? Magtiwala lang kayong lagi kay Yahweh, pagkat Siya ang kublihang walang hanggan. Ang Diyos po ang kublihang walang hanggan. Nasa Kanya po ang lahat ng kapasyahan. Nasa Kanya po ang lahat ng bagay. At matatagpuan lamang po natin ito sa mga taong tumatalima at magtatapat sa Panginoon. Kaya, mga kapatid, pag naglingkod ka talaga sa Diyos, walang lugi. Pag nagtiwala ka sa Diyos, talagang maaasahan mo yung pangako ng Panginoon. Amen. Napakabilis po ng Diyos, ng tugon. Napakabilis ng biyaya ng Diyos sa mga totoong namumuhay ayon sa Kanyang mga salita, ayon sa Kanyang kalooban. Sa Colossus chapter 3 verse 15, at pagariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Amen. Ng isang katawan. Hallelujah. Glory to God. Kaya mga kapatid, ang napakaganda po dapat po natin gawin sa buhay na ito, paghariin natin sa ating mga puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan kaya tayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan at laging magpasalamat sa Diyos. Hallelujah. Glory to God. Pangatlo, pinalalakas tayo ng Diyos upang maisapagawa ang lahat ng bagay na Kanyang pinakananais sa atin. Kaya nga, isang tiyak na yung pangako ng Panginoon, ako'y naniniwala, hindi dapat dumating ang mga panghihina sa atin kung tayo po talagang mga mananampalataya ay lubos na magtitiwala at aasa sa mga pangako ng Diyos. Amen po ba? Sa mga pangako ng Panginoon. Kaya nga sa Pilipos 4:13, at ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Ang lahat daw ng bagay na ito, yung ating mga pinag-usapan kanina. Amen. Magagawa daw natin ang lahat ng ito dahil sa lakas ng kaloob sa akin ni Kristo. Bakit? Ang Diyos po ang magbibigay sa atin ng kalakasan, ng katagumpayan upang mapagtagumpayan ang lahat ng mga pangyayaring naggaganap sa buhay ng tao. Kaya nga, napakahalaga na talaga ang lahat ng bagay ay maipapasakop natin sa Panginoon. Maipagkatiwala natin sa Diyos. Amen ba? Sapagkat ang kailangan lamang natin talaga ay patuloy nating matutunan yung mga salita ng Diyos. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Napakabilis po ng ating oras. At salamat po sa Panginoon mga kapatid. Lagi po tayong magtiwala, sumunod sa kalooban ng Panginoon. Amen. At higit sa lahat, yung pag-ibig ng Panginoon na patuloy niyang ipinapadama sa atin, ay lubos po natin itong maranasan dahil ang Diyos na nangako sa atin ay tapat, dakila,
at makapangyarihan sa lahat. Yan po ay mga ilang hakbang lamang upang dumarating ang makabalisahan, takot, pangamba, ay meron po tayong panghahawakan palagi na mga pangako ng Panginoon na ito ay isang dakilang napakabisa na dapat po nating panghawakan sa lahat ng mga sitwasyon na dumarating sa ating pong mga buhay. Purihin ang Panginoon at ngayon din po ay nagaganap ang ating Women's Conference sa Rasa, Quezon, sa ating pong campsite. At binabati ko po ang mga kababaihan ng Diyos na ang mga babae nga ng Diyos ay nakatalaga ang kanilang kakaiba sila at nakatalaga ang kanilang mga buhay sa Panginoon. Purihin ang Diyos at tayo po ay manalangin ngayon pong umaga muli. Lumulog tayo sa Diyos, aming Ama, aming Diyos, sa pangalan po ni Kristo Jesus, ang aming Diyos na buhay, banal at makapangyarihan sa lahat, na patuloy na nagkakaloob ng lahat ng bagay. Dalangin po namin amang banal sa pangalan ng Panginoong Jesus sa lahat po ngayon na nakapakikinig at muling makikinig ng mensaheng ito. Dalangin po namin anumang kabalisahan, anumang katakutan, o anumang bagabag na mayroon sila sa kanila pong mga buhay. Dalangin po namin, O Diyos, na patuloy mo kaming lahat katagpuin. Sino mang nanghihinay palakasin, sino mang bumabagsak ay patuloy mong pagtagumpahin. Lord, hayaan ninyo ang inyo pong kapuspusan ng banal mong Espiritu ay ipagkaloob ninyo sa lahat ng mga taong nagnanasa ng kapunuan. Gayun din, Panginoon, amang banal, dalangin din po namin lahat po ng may karamdaman, saan man sila naroon sa oras na ito. Dalangin po namin sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus. Patuloy po ninyong iunat minsan pa ng inyong mapagpala at mapaghimalang kamay at iparanas po ninyo ang ganap na kagalingan mula ulo hanggang talampakan sa pangalan ng Panginoong Jesus. Lord, salamat po sa inyo sa mga magtatrabaho, maghahanap buhay. Dalangin po namin amang banal ang inyong pong pag-iingat, ang inyong proteksyon sa maghapong ito ay patuloy na maranasan po ng bawat isa sa kanila. Sa aming mga paglilingkod, sa aming mga pagtatrabaho, Panginoon, hayaan ninyo na kayo po ang patuloy na maparangalan, madakila, maluwalhati ng inyo pong mga anak. Ama, salamat po sa inyo, sa inyong mayamang kapurihan, karangalan, at kaluwalhatian sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen at Amen. Glory to God. Praise God. Purihin ang Panginoon.